Konnichiwa, Tomodachi. Tara magkwentuhan tayo buhay Japan. Go, let's go. Eto nga, sa ngayon na wala akong work kaya nga pupunta ako sa Hello Work para maghanap ng trabaho at habang wala akong trabaho, ay bibigyan nila ako ng sweldo. Oh, nagulat ka ba? Walang trabaho Wow! pero sweldo? Oo, correct ka dyan. Kasi nga ganito yon. Yung nasa dati namin trabaho ay kami ay mga na-finish contract kasi nga pinasukan ng mga trainees. Pinalitan ang mga dating tauhan ng mga trainee kasi nga yung mga trainee mas malit ang sahod nila kumpara sa amin. Kaya kami ay natsugi ngayon na-finish contract. Pero okay lang nyo, marami pa naman trabaho dyan at madali lang naman kaming matanggap kasi nga kami yung mga may visa kumpara doon sa mga trainee na contractual lang. Pero kahit pa pare, medyo mahirap din yan kasi bagong trabaho, bagong point isama na naman. Pero okay nga lahat, wala na tayong maggagawa. At least meron naman konsuelo kasi meron naman silang papel na ibinibigay sa amin. At eto na nga yung papel na yun. Dadaling ko na nga sa Hello Work para habang wala akong trabaho, magkaroon ako ng kahit pa paano sasahurin. Ayun, meron namang silang gano'n dito sa Japan na pag wala kang trabaho, o kaya natanggal ka sa trabaho, nahinto ka sa trabaho, meron sila ibibigay na papel sa'yo para ipasok mo dyan sa Hello Work, dyan sa agency nila dito. Yung sa ano yon, bali sa gobyerno nanggagaling din yung tulong na yon, magkakaroon ka ng mga ilang buwan na sahod. Depende yan kung gaano ka katagal doon sa dati mong trabaho. Kung mahigit 5 taon ka nagtrabaho doon, tapos ang edad mo ay mga 45 na mahigit, bibigyan ka nila ng 1 taon na Oh my magiging God! sahod mo. Kumbaga kung 1 taong walang trabaho, 1 taon ka pa rin may sasahurin. Pero dapat habang nandun ka sa 1 taon na yon, pakita mo rin na naghahanap ka ng trabaho. Kasi kailangan mo rin mag-report sa kanila monthly at ipakita mo na ikaw ay nag-a-apply rin sa ibang kumpanya tapos hindi ka nga matanggap. Pero ang kagandahan na to habang nag-a-apply ka at natanggap ka nga doon sa iba mo ina-applyan, pumunta ka rin kagad yan sa Hello Work, bumalik ka. Sasabihin mo na ikaw ay makakapagtrabaho na kasi bawal yun magtatrabaho ka tapos tatanggap ka pa rin sa kanila ng sahod ang benepisyo. Bawal na bawal yan. Pag nahuli ka nila, magpe-penalty ka. Yung natatanggap mo times 3 ang ibabalik mo sa kanila. Isa pa, kailangan mo talagang bumalik at sabi mo sa kanila na may trabaho ka na nga kasi nga ang mangyayari dyan, lahat na mga natitira mo pang sasahurin kung ilang buwan pa yon, oh my gosh. Malalamsam mo yun. Wow! Grabe, ang laki nun. Pero hindi na siya ganong halakaya. Mga ano na lang yun, mga 60% or 70%. Pero napakalaki pa rin nun. Biruin mo kung sasahod ka pa ng 6 na buwan o 1 taon ng 10 buwan, grabe. Kukumpute nila yon, mga 60 or 70%, malalamsam mo yun. O grabe, diba? Ang laki. Ay, nako. Diba? Ang ganda rin, diba? Ang ganda ng ano na yan, ang benepisyo na yan ng Japan para sa mga manggagawa dito na mga nawala ng trabaho. Yung mga natanggal sa trabaho, mga ganyan. Yun na nga. Pag wala ka ng trabaho, meron ka rin mga benepisyo. Dahil ibibigay rin ng dati mong kumpanya yung papel, yung kontrata na nakalagay doon kung gaano katagal ka nagtrabaho sa kanila. Tapos kung gaano kalaki rin yung sinasahod mo monthly. Ando nakarecord lahat doon sa papel na yun yung ipapasok mo sa Hello Work. Tapos yung Hello Work naman, yun yung pagbabasihan nila kung gaano katagal ka makakatanggap ng sahod at kung gaano kalaki rin yung matatanggap mo. Kaya yun, kumbaga dahil sa kumpanya, dahil sa gobyerno, meron din malaking tulong yon na malaking tulong habang walang trabaho. Isang tao rito kung natanggal sa trabaho or napahinto sila, ganon, may mga tulong yon. Kaya ang ganda rin ng pamumuhay rito kahit maraming bayarin dito, mga buwis, mga insurance, yung mga tax na kung ano pa, ibang klaseng mga tax. Marami rin naman talaga sila mga benepisyong binibigay sa mga tao. Marami benepisyo rito mula isilang yung bata, baby pa lang, hanggang sa 16 years old, meron sila benepisyo sa bata rito. Pag pinanganak dito yung baby, bali sa 1 taon, 3 beses yun makakatanggap ng allowance. Yung matatanggap nun, bali 6 na lapad yun, 3 beses, 1 taon. Tapos pag elementary na yung bata, hanggang high school na, 4 na lapad naman yun. 3 times a year yun. Ganun yung mga natatanggap. Tapos pag papacheck up sila, nagpapagamar, libre dito. Pero dapat may insurance yung bata. Bayad din yan. Di mo pwedeng bayaran. Yun, ganon. Pag nagpagamot sila, libre. Tapos may allowance sila. Merong bigay yung gobyerno, may ayuda.
Oh, lagi may ayuda, minsan 10 lapad. Depende yan pag mababa yung income ng pamilya. Nagpapayod kasi namin tulong sila. Tulad mo, may COVID. Talaga nagbigay sila bawat tao. 10 lapad, bata, matanda. Kung ilan kayo nakatira sa bahay, kung 5 kayo. Tati 10 yung bali, 50 lapad yung natatanggap. Dati, no? Nang galing, di ba? So, yan ang pamumuhay dito sa Japan. Talaga masasabi kong, oo, maganda. Pero dapat, magbabayad ka ng buwis at mga insurance lahat ang bayarin para lahat din ang ayuda matanggap mo. Pero depende rin niya kung maganda income mo misa walang ayuda. At yun nga, pumuwi dito sa Japan. Maraming salamat sa panonood nyo. Thanks for watching. Bye-bye.